Dagat. Sea. Ocean. Karagatan. Isang malawak na anyong tubig. Walang katapusang dagat. Kung nagtatanong kayo kung nakakaumay na ang ganitong tanawin araw-araw, well, sabihin na lang natin na oo. Pero may magagawa ba tayo? Ako nga pala si Miko at ikukwento ko ang isang buwan kong experience sa barko ngayong taon. 7 AM ako madalas nagigising, pero minsan nalilate ng very light lang naman. After bumangon, ligo agad para mawala ang antok. Then after maligo, bihis ng inside shirt at coveralls. Dahil palagi akong tinatanghali ng gising, ay minsan hindi na ako kumakain ng agahan. Diretso na agad sa engine room. Then, kaunting ikot sa area. I-check ang expansion tank kung bumababa at i-refill kung kinakailangan. I-drain ang fuel settling tank at service tank para matanggal ang mga tubig na nahalo sa fuel. Drain ang mga air bottles para matanggal ang moisture sa ating compressed air. I-check ang generators at iba pang mga machineries kung may tagas. After mag-ikot sa engine room, proceed agad kami sa toolbox meeting para pag-usapan ang mga gagawin. Yan ang cycle namin everyday. Naka-assign sa akin ang mga makinarya kagaya ng generators na nagsusupply ng kuryente sa mga ilaw at mga makinarya sa barko. Boiler na nagpuproduce naman ng steam upang painitin ang ating mga fuels at iba pa. Bukod pa riyan, kailangan din ito sa mga malalamig na lugar para mapanatiling sakto ang temperatura sa ating akomodasyon. Sa loob ng isang buwan ay isang bunkering operation kagad ang nag-aantay sa amin sa Singapore. Sa akin naka-assign ang monitoring ng mga tangke, kaya every arrival at departure ay ako ang nagsasounding ng lahat ng fuel tanks on board, kasama na rin ang diesel oil. Tuwing tanghali naman ay gumagawa ako ng noon report para sa monitoring ng mga langis na kinukonsumo sa barko, kagaya ng diesel oil o kaya heavy fuel oil na ginagamit ng main engine, generator at boiler. Kapag ka ang barko ay nasa ECA or Emission Control Area, diesel ang ginagamit namin, at kapag nasa labas naman ay heavy fuel oil. Kasama na rin dyan ang mga lubricating oils na kinukonsumo ng iba't ibang makinarya sa barko. Sa loob ng isang buwan ay naging busy kaming lahat sa iba't ibang gawain. Naging priority ko ang maintenance ng diesel generator at pag-update ng mga inventory ng spare parts ng mga makinarya na naka-assign sa akin. Kailangan naming gawin ito para masiguro na kompleto ang lahat ng spares on board para may magagamit just in case of emergency at kapag may mga periodic maintenance. Nag-assist na rin ako sa iba pang mga gawain sa loob at labas ng engine room, kagaya ng pag-install ng mga batteries sa grab, paglilinis ng mga inlet strainers ng fuel, overhauling at paglilinis ng mga parts ng heavy fuel oil purifier. Sa kabila ng mga gawain araw-araw, hindi pa rin namin nakakalimutan mag-unwind at mag-enjoy. Yung ibang mga kasama ko ay nahuhumaling sa paglalaro ng Dota, habang ako naman ay nag-e-enjoy manood ng mga movies at travel shows kapag oras ng pahinga. Naging masaya rin ang first month ko on board dahil may mga birthday celebrations na naganap. Nauna muna ang kaarawan ni second officer at nagkataon din na buwan iyon ng Dinagyang Festival, kaya nag-celebrate na rin kami ng Dinagyang on board. Nagkaroon ng samgyupsal at tuwang-tuwa kami sa mga masasarap na pagkain.
Sumunod namang nagdiwang ng kaarawan si second engineer at nagkaroon din kami ng masayang selebrasyon. Nagkakaroon din kami ng mga barbecue at shower parties kapag araw ng Sabado. Simula pa lang ito ng mahaba, ngunit masayang kontrata bilang isang tersero makinista on board, and I am looking forward for more experiences. Sabi nga nila, kahit gaano ka katagal sa barko o kahit gaano man karami ang mga gawain, as long as may masayang samahan on board, magiging madali ang isang kontrata. This is Miko, your friendly traveler, and this is my story. This is Wonderverse.